Imagine mo yun, friend, biglang nawala yung channel mo. Imagine mo na kunwari biglang nawala Facebook account mo, nawala yung Instagram account mo, nawala yung Twitter account mo, friend. Anong gagawin mo? Bakit nawala? Diba? Hi loved ones! Welcome back again to our channel, and for today's video is ika-clarify natin kung totoo ba? Totoo nga ba ang mga chismis? May laway pang tumatalsik. So, ika-clarify natin kung totoo nga ba na bawal na ang sub to sub. So, diba? Syempre, alam ko as a YouTuber, nagsisimula pa lang tayo sa mga channel natin. Ito yung isa sa mga pinakamadaling paraan para makapaghanap or para makagain ng mga subscriber is through sub to sub. So, para sa mga taong nanonood na hindi pa po nila alam kung ano po yung sub to sub, so ang gagawin nyo po is bibisita po kayo sa mga comment section, tapos itatap nyo po sila isa-isa, magko-comment po kayo doon sa mga, ano ba yun? Magko-comment po kayo sa mga channel, tapos na sub to sub, tapos ang gagawin po doon is magsusubscribe kayo, magsusubscribe back sila, or it's either the other way around. Kayo yung siya yung magsusubscribe una, tapos ikaw yung magsusubscribe pagkatapos niya mag-subscribe sa'yo. So, bakit nga ba bawal daw? Kasi ganito po yan. Nung nakaraan po, kahapon, wala po akong magawa. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan para mag-improve naman yung subscribers ko. So, ginawa ko, nagpunta ako, the usual na ginagawa ko, naghanap ako ng mga comment section na pwede akong comment ng sub to sub and makagain ng mga channel na mga katulad ko nagsisimula pa lang. So, ngayon, kakararating ko lang po galing ng work and may nabasa po kong isang comment. Ito po yung comment. Ayan, sana po nabasa niyo yung comment. At ang sabi niya is, so naalarma ako, friend. Sabi niya, bawal daw yon kasi baka nga daw masuspend or makancel out yung channel ko. So ako naman si confused and si curious kasi ang alam ko lang naman na bawal is yung i-promote mo yung channel mo. And ang kailangan mo lang naman is 1,000 subscribers and 4,000 watch time para mag-qualify yung mga video mo or yung channel mo for monetization. Basta para magkaroon ka ng pera sa YouTube. So, ayun yung minimum requirement na alam ko na kailangan is 1,000 subscribers and 4,000 watch time. So, ngayon, ako naman si curious, naghanap ako ng review or ng video regarding doon. And meron akong nakitang isang video. And ito yon, ito. Ayan. So, hindi na po natin ipi-play yung video kasi masyado pong mataas. So, bibigyan ko na lang po kayo ng overview kung ano po yung nangyari sa channel niya. Kung gusto niyo rin pong malaman personally or ma-view yung video, visit niyo na lang po yung channel niya. Pabebe TV channel po. And, so, ayun, ito po yung nangyari. Bigla na lang pong nawala yung channel niya, na-remove. So, ngayon, nag-file daw siya ng appeal, 2 appeal para makuha yung channel niya kasi 3 years daw niya yung pinaghirapan. So, technically, kumikita na daw siya kahit papano sa YouTube account niya, pero biglang nawala. Imagine mo yun, friend, biglang nawala yung channel mo. Imagine mo na kunwari biglang nawala Facebook account mo, nawala yung Instagram account mo, nawala yung Twitter account mo, friend. Anong gagawin mo? Bakit nawala? 'Di ba? So, ngayon, nawala yung channel niya. Na-curious siya kung bakit gano'n, nag-appeal siya. And nagbabasa ako ng comment dun sa video niya, and sana meron akong nabasa dong isang comment. Lahat sila naman nag-a-agree, pero meron lang dong isang comment na nag-catch up ng attention ko na sabi niya, sana naman merong ini-screenshot niya, yung pinicture niya yung letter na galing sa YouTube na nang ganun nga yung nangyari sa channel niya. Hindi naman natin sinasabi nagsisinungaling siya, pero ayun, totoo nga naman na mas maganda kung sakaling merong link or article man lang or document, kahit anong proof na nagsasabi na bawal na nga po ang sub to sub. Ano ba yan? So, ako naman si curious, okay, ito. So, nag-search ako ulit sa Google. Pumunta akong Google, sinearch ko terms and condition of YouTube. So, medyo nagkaroon ako ng ideas kung saan ko pwede tignan. And ito, so, just keep on watching para malaman nyo kung saan natin pwede makita yung terms and conditions and guidelines as a YouTuber para maiwasan natin yung mga ganong aksidente na bigla na lang mawawala yung channel mo, di ba? Paano kung sakaling meron ka ng 1 million subscriber or
o bago pa lang yung account mo, kakasimula pa lang mag-monetize, eh di ba sayang naman. So at least aware tayo. So ito, papakita ko po yung video recording or video screenshot recording nung kung paano natin ma-access yung account. Ito. Click nyo yung channel nyo. Ayan. Tapos, punta kayo ng Terms and Privacy. Tapos dito, i-click nyo yung link for, ayan, YouTube Community Guidelines. Ito, i-click nyo yung YouTube Community Guidelines. Ayan. Tapos, ito, pinanood ko din tong video na to. So, wag na nating i-play para hindi humaba. Tapos, ito, punta kayo dito sa pinakababa. Ay, ginanito ko na guys kasi para mabilis yung malaman. So, scroll down nyo lang. Ayan, so scroll down nyo lang. Para maganda sa screen pag in-upload. So, kaya ako ginanito. Click on Learn More. Tapos, punta kayo sa baba. Ayan, dito. Puntahan nyo si Subscribers Count. Subscriber counts. Ayan, walang S. Ang bobo, diba? Ayan, click nyo. Tapos, eto, diba nag-effort ako magbasa, friend? Hinanap ko to para sa inyo. So, sana ma-appreciate nyo tong video na to. And simula ngayon, wala nang magsasub to sub kasi ayaw nating ma-disqualify yung channel natin. Okay, so ito. Removing closed accounts and spammy subscriber. Okay, so what are closed accounts and spam subscriber? Closed account. These accounts were either closed by the user or terminated by YouTube due to policy violations. And yung isa is spam subscribers. Subscribers gained through artificial means such as purchasing subscribers through third-party service. So to further justify those, ito, basahin natin. Gaining subscribers through artificial means. Ayan, so going back, we believe that growing your channel should be done by creating quality content that entices viewer to subscribe and not through artificial or coordinated exchange. Offering to subscribe to another creator's channel solely in exchange for them subscribing your channel is also known as sub for sub is not allowed. Creators who offer such exchange risk losing subscriber numbers, receiving a terms of use strike, or even having their channel terminated. Additionally, services that attempt to boost YouTube subscriber numbers through automated means via a marketplace violate our terms of service, such as purchasing subscriber from third-party website. Kanina pa tong party websites, sub for sub exchanges, and services from third-party website that subscribe you multiple channels which then subscribe to you back. Oh, now, ngayon, nasagot na yung question natin, guys. Totoo siya. Bawal na mag-sub to sub. Okay? So, kaya pala yung ibang nagko-comment, na-curious ako bakit sinasabi nila, hahag kita. Bakit ihahag mo ko? Ayun pala yung dahilan at ang kung bakit nila yun ginagawa. So for this one, guys, sana nakatulong tong video na ito. Okay? And nakita nyo, ayan na, may proper documentation na kung gusto nyo makita at your end. So just follow this video. Okay? Okay, so ayan, sana naman nakatulong yung information na nakita nyo sa channel na ito. And again, no more sub to sub, guys. Iwasan na natin. Merong doon nagsabi na ginagawa nila yon, hindi naman na-cancel yung channel nila. Ganun pa din, okay pa din naman, wala naman daw nangyari. Pero iintayin nyo pa ba na merong mangyaring masama sa channel nyo? 'Di ba? Wag na nating hintayin ganon. So guys, kung nakatulong tong video na ito, don't forget to share, like, and subscribe!